Yo! What's up mga bossing? Meron tayo ditong compressor ng Mitsubishi L300 natin o yung QS90 natin. Galing pa ng Santa Rosa, Laguna. Tama ba? Galing pa ng Laguna. So, bali ayan. Binuksan natin. Ito yung laging na-encounter natin sa mga mid-air natin na compressor. Yung bearing dyan, laging nasisira. Pero ang pinakamagandang malaman natin, yung loob, kung kaya pa ba siyang i-repair. Ayan, papatanggal muna natin yung pinakampuli. Ayan, bearing. Durog. Titingnan pa natin yung loob kung anong kondisyon niya. Tanggalin muna natin to. Moment of truth. Sige, biyakin mo yan. Yan, isa pa. Okay. Inspection. Yan. Hop. Goods pa. Okay, ayun mga boss. Nabiyak na nga natin siya. Base dito sa kondisyon na lagi nating tinitingnan dito, ang maganda ay hindi pa siya ganun. Ayun, kung makikita nyo may tama siya kaunti. Konti lang naman. Itulad nung sobrang gas-gas na. Kumbaga ito nung once na nalaman na umingay, hindi na pinagpatuloy na mag-aircon o i-on yung ating aircon. Kaya hindi siya napuruhan. Kaya goods na goods pa to na i-repair. Yun yung bearing, ayan o. Pag kasi once na nasira o nagwiggle na yan, o nasira na, wiwiggle na to, at yun yung magiging cause ng pagkagasgas ng ating yan, ayan o. Yan. Dahil wiggle na siya dyan. So bali ang lagi naman pinapalitan, guide bearing, oil seal sa loob, syempre, tsaka yung pinakang o-ring natin. Ayan lang naman ang gagawin. Yung pulley, check pa kung okay pa rin. Para sabay-sabay na yan. Linisan lang yan, tapos kabit na natin yung mga parts. Ito lang yung medyo mahirap sa trabahong to mga bossing, no? Yung pagtanggal ng ating outer bearing. Kapag hindi mo natanggal o hindi maayos ang pagkakatanggal niyan mga boss, pwedeng mag-cause ng pagkabiak o maputol yung ating inuupuan ng lock ng ating pulley assembly o yung shafting natin, no? Kaya kailangan maayos yung pagkakapukpok natin para mailabas natin yan. So ayun na nga, nakalubog na nga sa tubig ang ating buong compressor mga boss. So bali nakabit natin yung o-ring niya at saka yung pinakang oil seal o shaft seal natin mga bossing. So bali tinitest na natin kung may leak pa siya o wala. Bali dito sa may pinakang shafting natin wala naman na, clear na siya. At dun sa ating katawan sa o-ring, bali guide bearing na lang yung ating ikakabit. Okay. So ano nga ba ang mini-maintain o ating i-check para tumagal pa ang ating compressor, lalo na na-repair na natin siya? Ang ibig sabihin lang nun na kapag naulit yung ganyang senaryo o pagkasira ng compressor, hindi na natin siya po pwedeng i-repair mga bossing. Isang beses lang siya dahil paulit-ulit lang na senaryo dahil hindi natin nasosolve yung pinakang problema na ang kalaban ay high pressure. So ano-ano nga ba ang mga chine-check? Una, ang ating condenser mga bossing, kailangan laging malinis. At ang ating mga aux pan, kaliwa kanan yan mga boss, dapat laging chine-check sa tuwing babiyahe tayo mga bossing o pagka-start ng ating sasakyan. Pangalawa, ang ating thermostat o taga-control ng ating automatic na compressor, kailangan hindi siya nakasagad. Ang dapat na control lang niya kalahati o mga 3/4 para kahit papaano makapagpahinga o makapag-automatic yung ating compressor. Pangatlo, ang ating AC sa likod kailangan nakabukas kahit 1 or 2 mga bossing. Wag na wag nyo siyang papatayin mga boss. Bakit? Wala naman tayong solenoid valve na pwede nating i-cut off yung likod or wag natin siyang gamitin habang walang nakasakay. Kaso nga lang L3 natin walang ganun mga bossing. Kaya kahit ikaw lang mag-isa o ikaw lang ang tao sa L300 natin mga bossing, panatiliing laging nakabukas.
So kung ikaw ay nakaabot dito sa dulo ng ating video mga bossing, huwag nyo kalimutan mag-like, share at mag-follow sa ating Facebook page mga boss. At maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa Team RCS. Mabuhay kayo and God bless sa ating lahat. Thank you.